Ama namin Diyos, makapayang Diyos, Yahuwah, dala ng aming pagkakilala sa iyo na inahanap mo ang tunay na mananamba. Kaya nagtitipon kaming magkakapatid sa iyong banal na harapan at bunga po ng aming pag-ibig sa iyo, Ama namin. Sumasamba kami sa iyo, nag-aalay kami ng papuri, nag-aalay po kami ng karangalan sa iyong pangalan, pangalang Yahuwah, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung bubulayin po namin ang aming buhay sa mga nakarang linggo, kitang-kita namin ang pagpapala mo. Kitang-kita namin ang pagtulong mo sa bawat sa amin. Hindi namin makakaila na sinasamaan mo yung mga anak. Dangat lamang, dumaraan din kami sa maraming pagsubok. Ang iba'y napakabigat sa aming ibang mga kapatid. Iba'y may karamdaman, dumaraing sa matinding kahirapan sa buhay. Iba't ibang suliranin sa buhay na naranasan ng iyong mga anak. Minsan naiisip namin, pinababayaan mo na ba kami? Naiisip namin minsan, hindi mo na ba kami mahal, Ama namin? Pero alam namin, sinusubok mo lamang kami. Tinitingnan mo hanggang kami sa abot ang pag-ibig namin sa iyo. Kaya kapag dumarating ang panahon at puntong nawawalan kami ng pag-asa, maawa ka naman po sa amin, Ama. Abutin mo kami na iyong makapangyarihang kamay. Itawid mo kami sa sanib payapa sa paglalakbay namin. Sapagkat ikaw lamang pong inaasahan namin tutulong sa amin. Ikaw lamang po ang may kapangyarihan na kapangyayari sa aming buhay. Kaya halina po sa kalagitnaan namin, Ama. Inaanyayahan ka po namin. Sana po samahan mo kami sa aming pagsamba. Isugo mo po sa amin, sa aming puso, ang Santong Espiritu mo, sapagkat siya magpapagaan ng aming pasan, magpapagaan sa aming paglalakbay, hanggang dumating po sa amin ang putong buhay na ipinangako mo sa amin upang kami makapagpahinga na po sa aming mga paglalakbay. Ama namin, biyaya mo sa amin ang aming pagsamba, biyaya mo sa aming mga kaluluwa, ang pagtuturo mo ng iyong aral sa amin. Kaya Panginoon, makinabang po sana ang bawat isa sa aming gagawing pagsamba upang na ganoon, lumakas po ang aming kalooban, magpatibay sa aming pananampalataya, magtaas ng uri ng pag-ibig namin sa iyo, upang Panginoon maging karapat dapat kami sa lahat ng pagkakataon. Matpatawad mong muli ang aming mga kasalanan sa iyo. Basbasan mo sana ang aming handog na aming isinampan upang maging ganap ang aming pagsama namin ngayon sa iyong umaga. Umaasa kami at matibay ang aming pag-asa. Tinanggap na po namin ang lahat ng aming hinihiling sa iyo. Sapat ang lahat ito'y aming ipinamamagitan po sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang daigdig. Ihayag na may kagalakan ang pangalan ni Yahuwah. Magsinawit ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Ihinay ng anak niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon'y natin ingatan ang pangalan niya dakila, pagkat sa kasalangan upang siya ay Hindi maikakaila na ang ating panahon ay nasa dulo na halos, sa sentidong tayo ay patungo na sa kanyang kawakasan.
tinutukoy natin ay ang mundo na kinalalagyan ngayon. Sa kabila po ng ating kahirapan, nararanasan natin na iba't ibang hilahil sa buhay ay patuloy po na nagaganap ang nakasulat sa Biblia, mga hula. Katulad po ng pagtindi ng karahasan, ang pagtindi po ng kahirapan at kawalan ng kapayapaan, lindol at kagaya po kahapon, alam kong alam ninyo na nagkaroon ng isang malakas na paglindol sa bandang South America, sa Chile at saka sa Argentina, na ang lakas po ay 7.4 magnitude. Ganyan po kalakas ang nangyaring lindol sa Argentina at saka sa Chile. Yan po yung mga kaganapan, mga kapatid, na lalong nagpapatibay na kung ang mundo ay malapit na wakasan, mas malapit na po sa panahon natin ang rapture o unang pagkabuhay na mag-uli, na yan po ang inaasahan po natin na araw ng ating kaligtasan, bunga ng awa ng Panginoon Diyos at dahil sa dugo ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Dahil po sa mga pangyayaring ito sapagkat tayo naglalakbay pa, tayo nasa mundo, siyempre pa, apektado rin tayo, mga kapatid. Hindi ho tayo, ika nga, natatangi, sa sintidong tayo ay hindi maaapektuhan. Maraming mga bansang apektado ng iba't ibang kalamidad at iba't ibang uri ng mga, sabi nga'y, bunga ng katalagahan, lindol, sunog, at iba't iba pang mga bagay o pangyayaring nagaganap na nagpapahirap sa buhay ng tao, nagbibigay ng kalumbayan sa tao, lumuluha ang tao sapagkat iti nagbubunga ng kamatayan ng tao. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, bilang mga tinawag ng Panginoon Diyos, hindi lang tinawag, pinili pa ng Panginoon Diyos para sa Kanya'y maglingkod at magpatuloy sa paninilbihan sa Kanya, hindi dapat makahadlang. Ang lahat ng mga ito sa atin po na patuloy na paglilingkod sa ating Diyos. Hindi ito dapat na maging balakid o maging balakid o hadlang sa ating patuloy na pagdalo sa ating pagsamba, pagdalo sa ating mga Bible study o sa podcast natin, sa ating po mga ginagawang paglilingkod sa ating kapwa, lalo na sa Panginoon Diyos. Ngayon, mga kapatid, alinsunod po sa Biblia. Sino ang mga lingkod ng Diyos na haharapin niya ang lahat ng mga pangyayaring ito sa buhay niya ng may buong tagumpay? Ito, basahin natin ang unang talata ng Biblia. Ito po nakasulat sa aklat ng Zacarias sa 4:6-7. Sinabi niya sa akin, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoon o ni Yahuwah, makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Maging kasinlaki man ang bundok, ang hadlang na iyong haharapin, papatagin yan. Ito isang tagpo ng itong si Propeta Zacarias ay halos nakatulog. Nagpakita ang isang anghel ng Panginoon Diyos sa kanya at merong sinabi sa kanyang mga bagay na pag binasa ninyo tungkol po doon sa 2,000 at saka yung isa pang binabanggit doon na tungkol po sa ah, ulibo at daluyan ng langis. Pagka binasa ninyo, nagtanong doon itong si Zacarias sa anghel ng Diyos. Ano ba ibig sabihin noon? Pero bago po siya sinagot noong anghel, sinabi niya sa akin, sabi ni Zacarias, sabi ng anghel sa kanya, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong mensahe ni Yahuwah. Ano yung mensahe yon? Makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Merong ipinasasabi ang Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Zacarias na sasabihin doon kay Zerubbabel. Sino ba itong si Zerubbabel, mga kapatid? Lingkod ng Diyos na siyang gagamitin ng Panginoon Diyos sa pagtatayo na muli
ng templo. Ang totoo, kasama diyan si Josue. Di ba? At ang sabi po diyan, Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo. Makatwid, may garantiya ang Diyos na ipinasasabi kay Zerubbabel sa pamamagitan ng propetang Zacarias. Matatapos mo yung pagtatayo ng templo, yung rebuilding ng templo. Pero ang anong sabi? Hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao. Tatandaan natin yan. Kasi maraming mga tao ngayon, hindi lang konti, lalo mga leader ng mga relihiyon, na kapag ka sila po'y tinanong, pinakikita nila yung kanilang mga achievements. Yan, panahon ni ganito, sa maikling panahon niya, ay talagang dynamic leader siya, sapagkat nakapagpatayo siya ng ganito karaming mga chapel o simbahan o kapilya, kung tawagin nila, sa ganitong maikling panahon, sa panahon niyang ito, nakapag-ordina siya ng mga paring ganito ang bilang, ng mga ministrong ganito ang bilang, sa makatwid na punta na sa tao ang kapurihan. Dito, ang bili ng anghel doon kay Zacarias na pinasasabi kay Zerubbabel, Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Yun ang ibig na ipaalam ng Diyos kay Zerubbabel sa pamamagitan ng anghel na yun ang ipinasasabi kay Zacarias. Mga kapatid, sabihin mo yan kay Zerubbabel, sabi ng anghel kay Zacarias. Hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao o bunga ng kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Yun ang tulong ng Diyos. Yun ang patnubay ng Diyos. Paano yung hadlang? Kasi nung kanilang i-rebuild ng Second Temple, ano po, maraming hadlang eh. Yung kanilang mga kalapit bansa ay ayaw, tumututol. Kaya kung babasahin po ninyo, ang buong kasaysayan tungkol sa kanilang rebuilding of the Second Temple, hawak ng kanilang isang kamay, ang nagtatrabaho yung isang kamay, hawak naman yung kanilang espada o gulok para sa self-defense. Sapagkat magulo noon eh. Ang sabi ng Biblia, maging kasinlaki man ng bundok ang hadlang na iyong haharapin, papatagin yan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, i-apply natin ito sa panahon natin. Gaano karaming bundok at hadlang ang ating pong kinakaharap at ating pong nararanasan ngayon. Kabi-kabila, di ba? Hindi pa tapos ang isang problema, ito pang isa. Ito na naman yung isa. Di ba? O ito, nagkaroon ka ng isang pagsubok, sunod-sunod pa nga yung pagsubok kung magkaminsan. Di po ba? Pero kailangan nating ilagay sa isip natin, mga kapatid, lahat ng yan ay ating kakayanin, hindi dahil sa ating kakayahan, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil po sa tulong at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Sana ganun din po tayo, mga kapatid. Kaya natin pinag-aaralan itong lumang tipan sapagkat ang sabi ang lahat ay nasulat upang kayo ay matuto. Di po ba? Sa mga karanasan ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos. Paano tutulungan Diyos sa kanyang mga lingkod? Maging sa atin sa mga panahong ito para tayo po ay magtagumpay sa harap ng iba't ibang problema na nagdudulot ng hapis, pagluha, at kung magkamisay, nanghihina pa tayo Next slide, ating basahin ito. Ito nakasulat. Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Dahil kayo ang bato na matibay na kung kanlungan, na matibay na kung kanlungan. Medyo may problemang pagkakasalin diyan, Pangunahan niyo ako at patnubayan ng kayo ay aking maparangalan. Mga kapatid, paano tutulong ang Panginoon Diyos sa mga anak niya sa harap ng patong-patong na problema, iba't ibang mga kalamidad na nagdudulot ng pagtangis at kalumbayan sa tao? Ay diyan po sa pahayag ni Haring David, ang sabi niya, Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Yan din ang dapat nating gawin.
Hilingin natin sa Diyos Ama, kalingain mo po kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. Yan ang sabi ni David, huwag niyo kong hayaang mapahiya. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Dahil kayo ang bato na matibay ko na kanlungan, pangunahan niyo ako. Patnubayan ng kayo'y aking maparangalan. Hindi ba yan ay mga salita na talagang ating nadarama? Ang pagtitiwala na na iniukol nitong si Haring David sa Diyos. Alam niyo, pag binasa natin po yan sa isang sali ng Biblia, ang sabi, Yahuwah, I seek refuge in you. Let me never be disgraced. Save me by your righteousness. Save me by your righteousness. For you are my rock and my fortress. You lead and guide me because of your name. Kaya binanggit niya, because of your name, you lead and guide me. Kaya mahalaga talagang malaman natin ang pangalang Yahuwah. Ang sabi, you lead me and guide me because of your name. Kaya mahalagang nalaman natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Di po ba? At ang sabi nga po niya, diyan sa talata sa English, save me by your righteousness. Ano ibig sabihin po ng save me by your righteousness? Nang magpaliwanag si Pablo sa Roma 1:16-17, ang sabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kaya ano yung righteousness of God? Yung po ay ang gospel of Christ sa ating panahon. Yan din ang katwiran na pinangahawakan ni Haring David sa binasa nating talata, ang salita ng Panginoon Diyos, ang kanyang pinanghawakan sapagkat alam niya na kung ang Diyos na nagsalita ay makapangyarihan, ang salita ng Diyos na yun ang katwiran niya, yun ay makapangyarihan din. Pagdating ng panahon ng Kristyanismo, yan ang gospel of Christ. Ang gospel of Christ ay iba pa ba sa katwiran ng Diyos? Hindi po, sapagkat ayon sa Juan 12:49-50, ang Kristo ay nagsasalita. Tindigan ng Kanya ang Kanyang salita at ang Kanyang kautusan, ang Kanyang katwiran ay katwirang galing sa Panginoon Diyos. Sa makatwid, sa harap ng ating pong nararanasan ngayon, ang ating po na dapat na panghawakan ay ang katwiran ng Diyos. Sa Kanya tayo magpakalinga. Sa Kanya tayo dapat magpatulong. Sapagkat sa ibang talata ng Biblia, ang Diyos po ang may lalang ng langit at lupa. Wala nang hihigit pa sa magagawa ng Panginoon Diyos. Ang imposible sa tao, nagiging posible sa Panginoon Diyos. Eh bakit hindi sa Kanya tayo aasa? Alisin natin ang ating pag-asa sa ating sarili. Kaya sa ating panahon, mahalaga ang righteousness of God, which is the gospel of Christ. Kaya mahalaga na tayo po'y nakikinig ng mabuti. Bukod sa pakikinig, nagbabasa. Paano yon? Sinisiyasat niya ang binabasa ng ministro sa kanya. Katulad ngayon sa ating pag-aaral, nakikinig po ba kayo? Opo. Nagsisiyasat po ba kayo? Magbasa kayo. Kaya nandiyan po ang mga talata sa screen. At pagkatapos ninyo na mabasa, gamitin natin ang ating pong pag-iisip sapagkat binigyan tayo ng kakayang mag-isip para malaman natin ang katotohanan at kasinungalingan, ma-discern natin ang truth from lies. Di po ba? Kailangan po ganyan ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Sa anong pagkakataon natin tinatanggap ang righteousness of God na yun ang salita ng Panginoong Diyos, gospel of our Lord Yahushua HaMashiach. Ito po ang nakasulat naman sa susunod na talata. Pakinggan natin sa unang Korinto 15:1, ito po, at 2. Mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay
ang inyong pananampalataya. Mahalaga ang righteousness of God. Yan ang mga salita ng Diyos. Yan din ang ipinangaral ng Kristo na siyang pangulo ng kilusang itinatag niya. Yan ang iglesia ni Yahushua. Anong sabi ng Apostol Pablo? Sa anong pagkakataon natin tinatanggap? Pagka nangangaral sila. Kaya ang sabi, mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito'y aral na inyong tinanggap. Hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo sa makatuwid. Sa pagkakataong nangangaral noon ng mga apostol, ang mga kapatid noon ay nakikinabang, natatanggap nila ang katwiran ng Panginoon Diyos o ang salita at aral ng ating Panginoong Yahushua. Di po ba? Noon ang wika, tinanggap nyo na hanggang ngayon. Anong sabi? Pinaninindigan ninyo. Gaano kahalagang righteousness o ang aral ng ating Panginoon Diyos, gayon din ang Ebanghelyo ng Kristo, sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo. Kaya mahalaga po ang aral. Pero dapat nagsusuri, hindi puro tango, katulad sa iglesia na ating pinanggalingan, na kung ano man ang sasabihin ng ministro, ay tanggap na tanggap yon ng mga nakikinig nang hindi sila nagsusuri, na hindi sila nagbabasa. Kaya doon papasok ang panlilinlang, doon papasok ang pagliligaw, kaya marami naligaw eh. Iniwan ang anak na babae ng Sion. Sumunod doon sa leader. Ang akala kasi tama pa yun eh. Bakit? Kasi nandoon pa rin yung chapel eh. Nandoon yung mga simbahan, yung mga building. Dito kami. Kayo, wala kayo eh. Kung sa bahay-bahay kayo sumasamba eh. Eh dito kami, may kapilya kami. Hindi nila alam, naligaw na sila. Oo, may kapilya kayo. Wala naman kayong Kristo. Oo, tinatawag kayo sa pangalang Kristo. Hindi naman nyo kasama talaga ang totoong Kristo. Sino kasama nyo? Yung nagpapanggap na Kristo-Kristuhan, na siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Eh kami, nanatili kami, hindi kami humiwalay. Nagpatuloy kami. Eh kayo, iniwan nyo ang anak na babae ng Sion. Di po ba? Kaya mga kapatid, anong tinatanggap nila noon, ngayon doon? Hindi yung dalisay na ebanghelyo. Anong tinatanggap nila? Yung utos ng hari nila, yung chairman nila. Eh dito sa atin, aral ng ating Panginoong Yahushua ang ating tinatanggap. Walang labis at walang kulang. Eh bakit mahalagang ganon? Sapagkat sa pamamagitan ng wika nito, pagtanggap ng aral ng ebanghelyo ay maliligtas kayo sa anong kondisyon? Kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, sabi ni Pablo. Kaya hindi lang sapat na tayo pinangaralan, manghawak na mabuti. Bakit mabuti? Sapagkat napakatindi ng nangyayari ngayon. Kaya ang sabi pa nga dyan, maliban na lang kung kayo hindi talaga tunay na kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, tunay ba pananampalataya natin sa ating pananaw, sa ating pananampalataya, ayon sa hula, ayon sa nakasulat? Totoo. Wala namang magsasabing hindi totoo, sapagkat kahit yung iglesia ni Satanas, sasabihin nilang totoo rin yung kanila. O di ba? Sasabihin ng ibang mga reliyon, umanib kayo rito sa aming relihiyon sapagkat ito hindi totoo. O hindi, walang ganon. Lahat ay magsasabing totoo. Pero kayo po, tayo po, ang siyang sabi nga, makaka-discern kung ang ating paninindigan, panghahawak sa aral, ay tama yung aral na ating pinanghahawakan. Di po ba? Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya ano ang isa sa mga bilin na dapat nating pahalagan, nagaganap ang paglindol? Nako, yung Argentina at Chile ngayon, marami ang mga napinsala ron, marami din ang nangamatay, mga kapatid. Pero wag tayong mag-focus doon sa mga nagaganap sa paligid natin. Tandaan ninyo, tayo naglalakbay lang, mga kapatid. Eh, ang mahalaga, wag tayong bumitiw. Wag tayong bumitiw sa aral ng Diyos. Wag nating bitiwan ang pangungunyapit natin sa Ebanghelyo, sa aral ng Kristo. At sa mga pangangaral ay dapat tayong makinig na mabuti. Sa gaya sa atin, may pagsamba, may podcast tayo. Dinidiscuss natin doon ang mga ibang talata ng Biblia, yung mga current events na mga nagaganap sa paligid natin, di po ba? At mga aral na dapat na ituwid, na sapagkat ngayon po
tayo ay nasa stage na kung tawagin ang restorative, na nire-restore tayo ng Diyos sa dating aral. Humiwalay kasi tayo sa ating pinanggalingan nung tayo nandoon pa eh. Di po ba? Kaya nang layasan nilang iglesia, tayo nanindigan sa tama. Ilan ang nanindigan? Konti. Katakataka ba? Ilan bang nanindigan nung ang Kristo ay bago umakyat sa langit? Yun ang kanyang mga tagasunod. 120 lang. Yun ang mga nanindigan sa panig niya. Kakunti. Pero totoo ba naman ang kanilang paninindigan? Opo. Bakit? Nanindigan sila sa panig ng tagapagligtas. Yung mga maraming yon, nanindigan sa panig ng nanghahanap din ng kaligtasan. Nangangailangan din ng kaligtasan. Doon sila sumunod. Kaya ano man ang iutos noon, batas sa kanila yon. Kaya sila po ay miyembro sa INC. I never complain. I never complain na grupo. Sa atin, hindi. We complain. Nagtatanong tayo. Di ba? Kaya dito sa atin, may nagtitext. Ito tanong. Sinasagot natin sa pamamagitan ng Biblia. Di po ba? Kaya ito mahigpit na bili ni Pablo sa mga pinangaralan niya, lalo na sa panahong ito. Pakinggan natin. Next slide. Sa Hebreo 10:25, ganito nakasulat, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin na gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Huling araw. Mga huling araw. Ayan huling araw na. Ano ibig sabihin ng huling araw? Kailan ba yung huling araw? Pag binasa nyo ang Juan 6:44-54, yan ang huling araw, pagbuhay na doon sa mga dapat buhayin. Kaya, mga kapatid, pagka malapit ng huling araw, malapit ng pagbuhay doon sa nangamatay, kailan mabubuhay yung mga patay? Di sa rapture, sa panig ng mga maliligtas para magkaroon ng pagkakataong makasama sa first resurrection. Rapture, malapit na. Mayroon pa isang malapit, pag wakas ng mundo. Di ho ba? Na ang Kristo bababa. Pagkatapos, kanyang iseset aside ang mga taong buhay. Katulad ng tupa't kambing, kanan, tupa, tao, na nasa uring kambing, kaliwa. Pagkatapos magkakaroon pa ng mga pangyayari, maghahari pa siya rito. Pagkatapos ng paghahari po niya, magkakaroon po ng kapayapaang mabuti. Pagkatapos ng maayos na buhay doon sa panahon niya, after that 1,000 years na yan, pakakawalan si Satanas at mandaraya pa, at akmang aagawin yung kampamento ng mga banal, darating yung dagat-dagat, ay yung apoy galing sa langit, mapupugnaw sila. Saka sila bubuhayin, haharap sa Great White Throne, at sila ay hahatulan ng Panginoon Diyos ayon sa kanilang gawa. Yun ang huling araw na talaga, na yun ang final na judgment na ng Panginoon Diyos sa mga tao. Di po ba? Mga kapatid, kaya habang tayo ay papalapit sa dalawang wakas, wakas ng buhay natin, wakas ng mundo, at tayo ay papalapit sa atin namang inaasahang kaligtasan na inang unang pagkabuhay na maguli sa araw ng rapture, huwag pabayaan ang pagtitipon natin. Alam ba niyo yung pagtitipong binabagit ni Pablo? Hindi naman sa kapilya yan. Sige, patunayan ng sino mang mangangaral ng Hebreo 10:25 ay sa kapilya yung pagtitipon na yan. Pagka yan napatunayan nila, siguro magsasama-sama tayo uli. Pero yung pagtitipon na yan ay tiyak na sa bahay-bahay, sapagkat nang lipulin at wasakin ng Romano ang Second Temple na itinayo noong panahon ni Josué Zerubabel, ay mga kapatid, nang mawasak na, wala kang mababasa sa Bagong Tipan, nag-utos ang Kristo, magtayo ng kapilya, magtayo ng simbahan. Wala. Ano ang sabi niya? Kayo na, miyembro na ang templo. Sa inyo, tumataan ang Espiritu ng Diyos. Sa inyo, nananahan ang Panginoon Diyos. Kayo ang templo. Individually. Collectively, templo pa rin kayo na nagtitipon-tipon. Kaya ang sabi, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Pagtitipong bahay-bahay. Paano ang wika kung libo-libo na kayo? Bakit? Hindi ba magkakasya yon? Magkakasya pa rin.
Kahit milyon magkakasya. O ano nangyari noong COVID na laganap na ipinagbawal sa mga miyembro ng mga simbahan ang pagpunta sa mga kapilya nila o simbahan nila? O, gaano sila karami? Milyon daw. Nagawa ba nilang sila'y sumimba o sumamba sa bahay-bahay? Nagawa. O di hindi imposible, kahit dumami ng dumami ang tagasunod ng Kristo, magagawa pa rin natin ang pagsamba sa bahay-bahay. Napatunayan na yan sa pangyayari doon sa pinanggalingan nating samahan. Di ba? Na nag-iwan sa iglesia o sa anak na babae ng Diyos. Tayo na malagi. Kaya walang karapatan silang sabi, magbalik loob na kayo rito para yung pagsamba niyo magkaroon ng kabuluhan. Sino may sabi sa iyo? Kayo dapat magbalik loob. Please, magbalik loob kayo. Iniwan nyo Alin? Yung anak na babae ng Diyos. Ang iglesyang itinatag ng Kristo, ang 30 grupo, doon kayo magbalik. Huwag kayo, tigilan nyo yung pagsama doon sa tao na nangangailangan din ng kaligtasan. Mga kapatid, paano natin matatanggap ng ating malalaman na ang ating tinanggap na aral ay totoo? O sapagkat tipon ka ng tipon, nakikinig ka sa pangangaral, hindi naman pala totoo. Bakit nga? Kasi hindi natin ginawa ito. Next slide. Ito dapat natin gawin, mga kapatid. Ayan kinagabihan. Pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Sila sa Berea. Mapapansin nyo, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Sila sa Berea. Sino ba si Pablo? Apostol. Si Silas, kasama niyang mangangaral. Sino nagpapunta sa kanila sa Berea? Mga kapatid. Bakit ganon? Kasi sa iglesia, pantay-pantay Walang hierarchy. Hindi dapat kung may hierarkiya, dapat sinabi ni Pablo at sila, "Hoy, sino kayo para kami utusang pumunta sa Berea?" Sa iglesia pinanggalingan natin may tipi, may pangalawa, may mga alupon, may mga district ministers, may mga resident ministers. Mga ano 'yon Hoy, dadalawin tayo ng district minister. Titulo di ba? Hierarchy. Maganda-handa kayo, dadalawin tayo ng ating district minister. Pagdating naman ng district minister, my brothers and my sisters in faith, kung magsalita, lalo yung mga na-destino ritong district minister sa Jacksonville. Naalala ko yung isa may parang may mansana sa kilikili. I would like to tell you, magsalita pinalalaki yung boses that our Lord Jesus Christ built a church. Pinalalaki yung boses. Umubo. That the church is the church of Christ. Lumiit ang boses Diba hierarchy kasi? May hierarkiya. Pero dito, sa panahon ng mga apostol, talagang wala. Inutusan ng mga kapatid Sila Pablo at Silas pumunta sa Berea. Pero tuloy nga natin itong ating pagbabasa. Bakit yung iba ay nadadala at naakit ng mga maling mangangaral? Tuloy na natin. Iwanan muna natin yung ating nasabi kanina. Pagdating nila roon sa Berea, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mga Hudyo kasi may mga sambahan, sinagoga. Ngayon, ano ginawa ni Pablo? Bakit sila pumunta sa Berea? Ano ang katangian ng Bereano? Mga taga-Berea. Ito, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Thessalonica. So, open-minded, no? They're more open-minded than the people from Thessalonica. Mas bukas din ang isipan ng taga-Thessalonica. Pero mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea, mga kapatid. Paano po nahayag yun? Gustong-gusto nilang makinig. Hindi lang basta gusto. Sabik na makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Natapos na ba doon? Tinanggap na lang nila ba kaagad ang itinuro ni Pablo? At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Ganyan ang Bereano.
gustong-gustong makinig, nakinig. Sapat na ba? Araw-araw nilang sinaliksik ang kasulatan, binasa. Hindi para suriin ang pagkatao ni Pablo. Hindi. Kundi para suriin ang itinuro ni Pablo. Kaya sila nagbasa, nagsaliksik araw-araw. Ano layunin nila? Para tignan o para matiyak kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Sa iglesia na ating pinanggalingan na iniwan tayo, yung iglesyang yun, INC, I never complain. Aba, yun na nga sabi ko sa inyo maging kami, nung kami tinuturuan sa ministeryo Kung ano yung sasabihin ng tagapagturo, nagaling yun sa pinakapuno, amen, amen, amen. Tayo ang wikang kasama sa unang bubuhay maguli. Unang pagkabuhay na maguli. Yung iba, hindi. Yung huli. Hindi makakasama yun. Hindi maliligtas yun. Ang tanong namin, pwede bang magtanong? Sabi namin sa tagapagturo. O sige, anong tanong? Kailan po mabubuhay yung huling mabubuhay maguli? Pagkaraan ng 1,000 taon. Ang tanong ko po, kapatid na, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ang tanong namin, sabi ng isang manggagawa, ano magaganap sa pagitan ng unang pagkabuhay na maguli at ng huling pagkabuhay na maguli? Yung 1,000 taon na yon. Alam niyo, sagot? Buhay na buhay sa isipan ko yun Malalaman niyo yun pag nangyari na. Ayun. Malalaman yun. Kaya yun din ang sagot namin. Pagka nagdodoktrina na kami, sinasabi namin doon sa nagtatanong, malalaman niyo yan pag nangyari na. Sagot nung nakikinig sa doktrina, hindi niyo pala alam ba't kami makikinig sa inyo? Aral kayo ng aral, hindi niyo pala alam yung itinuturo ninyo. Nakita ninyo ang resulta? Bakit? Hindi tayo nagsisiyasat. Nakinig lang tayo, tinanggap natin ng basta na hindi nagsisiyasat. Dapat talaga nagsasaliksik, katulad po ng ginawa ng mga taga-Berea. Nakinig na, nagbasa pa, tiniyak kung tama sa kaniyakap. Gaano pa kapanganib kung kulang-kulang ang aral? Kulang-kulang ang aral. Inaralan ka, kulang-kulang. Inaralan ka, ika nga, hindi tinuloy ang pagbabasa. Di ba? Paputol-putol. At kung tinuruan ka pa, yung kanyang gusto at hindi yung nakasulat sa Biblia na ibig na ipaalam ng author sa mga nagbabasa, ang itinuro niya yung kanyang nasa isip niya, yung bias niya, yung gusto niya. Nagbasa ng talata, basa ng talata, sabi ng ibang pastor, magpapaliwanag na yun kung ano-anong paliliwanag. Lihis na doon sa nakasulat sa Biblia. Yan ang kung tawagin na eisegesis na paraan ng pagtuturo. Marami ang ganyan, mga kapatid. Kulang-kulang. Ano sama kung kulang-kulang ang aral na ating tinanggap? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Nakita niyo, sabi ng Diyos, napapahamak ang mga mamamayan ng Diyos dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Yun na nga lang di ba? Tinuturo Paano ho ang tamang paraan ng panalangin? Babasahin yung Mateo 6. Ang panalangin ng Panginoong Yahushua. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Teka muna. Binanggit mo salitang Ama. Opo. Ano ngayon ang kasunod nun? Sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ngayon ang pangalan ng Ama? Yun ang tanong. Sabi nila, ang pangalan ng Ama ay Ama. Teka muna. Yung bang Ama, pangalan, na personal? Aba hindi, titulo yun. Di ba? Pagka ang lalaki at babaeng magkasintay, nagpakasal, ang tawag po doon sa lalaking may asawa, husband and wife. Pero kailan tatawagin yung husband na ama? Pag may anak na. Kailan tatawagin yung babaeng kasal na ina? Pag may anak na. Di po ba, mga kapatid? Kaya yung salitang ama, titulo. Ang Kristo, nagturo
Ama naming nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Sa makatwid, alam ng Kristo ang pangalan ng Ama. Tanong, ano ba kayo? Iglesia kami ni Kristo. Iglesia kami sa Jesus Christ of the Latter Days. Ano ang pangalan ng Ama? Alam ni Yahushua yun eh. Di ba? Bakit? Ang pangalan ng Ama ay Yahuwah, sapagat ang pangalan ng Ama ay nasa anak. Oh, nakita ninyo? Ang pangalang ibinigay mo, sabi ni Yahushua sa Ama. Yahuwah, Yahushua. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya yung pong pangalang Yahushua, kombinasyon ng pangalang Yahu at saka Yasya. Pag pinagsama, Yahushua. Ako ang siyang tagapagligtas. Alam natin ang pangalan ng Diyos. Sila, hindi nila alam. Ano yun? Kulang sa aral. Pag sinabing kulang-kulang, hindi tama, hindi kumpleto. Pag hindi kumpleto sa aral, ang sabi, ang aking mga mamamayan ay mapapahamak dahil kulang ang kalaman nila tungkol sa akin, tungkol sa Diyos. Nakita ninyo mga kapatid, ang mga katotohanan yan. Kaya mahalaga po na ating malaman na ang ating po na pananampalataya ay nakasalig sa Biblia. Bakit? Sapagkat ang tinatanggap nating aral, mga aral na nakasulat sa Biblia, na kung ano yung itinuturo nung sumulat, yun ang ating itinuturo, mga kapatid. At yung iba nagturo, iba pa ang pagtuturo. Isipin ninyo na tunghayan ko sa Facebook, tinanong sila, yung iglesia na atin po na pinanggalingan, ay tinanong, hanggang kailan ang pagsunod nyo sa government? Ang isinagot, ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Anong kinalaman ng talatang yon sa tanong? Ibigay daw kay Cesar ang kay Cesar. Ano ba tinutukoy doon? Pagbabayad ng buwis. Ang tanong ay, hanggang kailan kayo susunod sa gobyerno? Pagbabayad ng buwis ang isinagot nyo. Ang dapat sagot doon, mga kapatid, kung ako tatanungin, yung nakasulat sa Gawa 5:29 na pag itinaas ninyo ang mga apostol, kasama si Pedro, ay pinagbawalang mga sa Jerusalem at sila'y hinuli ng mga nasa gobyerno. Pero ang sabi ni Pedro, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Susunod muna kami sa Diyos bago sa gobyerno. Kaya kapag ka ang pangangaral ay hinadlangan na, ang pagsambay hinadlangan na, doon na tayo hindi pa sasakop sa gobyerno. Kahit na ang government ay inilagay ng Diyos, tama ang administrasyon, ang gobyerno ilagay ng Diyos, pero yung nag-go-govern. Matuwid pa ba? Matuwid pa bang pagbawalan mo kaming mangaral? Matuwid pa bang pagbawalan mo kaming sumumba? Aba, hindi na. Kaya susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Kulang-kulang yung aral at kung sumasagot man, false doctrine pa eh. Alam ba niyo kung gaano kasama pagka ang tao ay nagturo ng false doctrine, mga kapatid? Pag binasa ninyo doon sa 1 Corinthians 3:16 down to 17 amplified, do you not know and understand that you, the church, mga tagasunod ng Kristo, are the temple of God and that the Spirit of God dwells permanently in you. Yung you ay referido sa mga tagasunod ng Kristo, collectively and individually. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, ang templo tao. Oh, if anyone destroys the temple of God, corrupting them or corrupting it with false doctrine, maling doktrina, God will destroy the destroyer. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Ganon kasailan ng Diyos. Wawasakin ng Diyos ang mga mangangaral na ang kanilang ipinangaral ay ibang helyo. Sa pamamagitan ng false doctrine, you are corrupting the sacred one, yung mga taong tagasunod ng Kristo. Kaya ang mga taong mangangaral ngayon na ang kanilang ipinangangaral ay false doctrine o ibang-ibang helyo, lilipulin ng Diyos yan, wawasakin ng Diyos yan. Ngayon pa lang,
winawasak na sila eh. Kaya may mga tahanang wasak. Di ba? Lalo kung leader pa ng relihiyon, nawasak ang tahanan. Bakit? Nagpunla kasi ng maling doktrina. Winasak mo ang templo o ang mga mananampalataya. Wawasakin din kita, sabi ng Diyos. Mga kapatid, itong mga nagaganap sa atin ngayon, alam nyo, naganap na rin sa panahon ng Israel yan. Ng kanila pong pabayaan ng Diyos. At bumaling sa iba eh. Iniwan ng Diyos eh. Sumamba sa iba. Ito ang katunayan niyan. Malapit na tayong matapos, mga kapatid. Mga 1 oras pa siguro. Ito, pakinggan po natin. Sa Deuteronomio, next slide, ganitong ating mababasa. Hindi nyo ba alam? Yan, 31. Sa araw na yon, magagalit ako sa kanila at itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila at sila'y malilipol. Maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila. At sa panahon yon, magtatanong sila, dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito? Dahil hindi tayo sinasamahan ng Panginoon o ni Yahuwah. Tatalikuran ko sila sa panahon yon dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Mga kapatid, sino ang tinutukoy rito? Israel, mamamayan ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, magagalit ako sa kanila. Itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila. At ano mangyayari? Malilipol sila. Ano ang kanilang daranasin? Darating ang maraming kapahamakan. Tandaan nyo, bayan ito ng Diyos. Israel ito. Pero ang sabi, tatalikuran ko sila. Malilipol sila. Salita ng Diyos na may pagdaramdam. At ang sabi, maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila. At sa panahon yun ay magtatanong sila, dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito? Dahil hindi tayo sinasamahan ni Yahuwah. Yan ang tanong nila. Bakit? Ibayan tayo ng Diyos ah. Tayong mga pinili ng Diyos, chosen people of God, na yan ay referido sa Israelites noong panahong una. Ang sabi nila, kaya ba dumarating ito? Dahil sa hindi tayo sinasamahan ni Yahuwah. Yan ang tanong. Kaya, paano ho nasabi nila yon? At bakit tinalikuran ng Diyos? At bakit ang kapahamakan at kahirapan ay darating sa kanila? Sapagkat ang sabi sa 18, tatalikuran ko sila sa panahong yon dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Isipin nyo, ang kanilang pagsamba hindi na sa Diyos. Anong relihiyon ngayon ang ganyan? Binabanggit ang Diyos, pero ang kanilang sinunod ay hindi na ang utos ng Diyos. Pagsamba din yan sa Diyos-Diyusan, mga kapatid. Sapagkat ang mga Diyos-Diyusan, hindi lamang ang mga ribulto, kundi maging tao, maging bagay. Pagka yun ang pinag-ukulan mo ng adulation, na parang para sa Diyos, parang dinid-Diyos mo na. Diyos-Diyusan yun. Yan pala ang dahilan. Kaya ang Diyos ay nagdamdam na malabis sa mga taga-Israelita, sa mga Israelita, bayan ng Diyos yan, sapagkat, nga't sumamba, pero hindi na sa Diyos. Hindi ko kami sumasamba sa ibang Diyos. Sa Diyos po kami sumasamba. Ganon. Kumusta yung aral na sinusunod ninyo? Yung kaisahan nyo sa pagboto, sa Mayo 12, didiktahan na naman kayo ng isang tao. Aral ba ng Diyos yan? No. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamili, ng freedom, free will. At mayroong batas ang gobyerno, mayroon tayong malalabag pagka ang tao ay ating diniktahan kung sino iboboto nila. Pero pinaiiral pa nila yan sa bansa nila. Pero hindi nila kayang gawin yan sa ibang bansa. Bakit? Doon lang nila kaya eh. Bakit? Hawak yata sila nilang kung sino-sinong nasa pamahalaan doon eh. Di ba? Pero sa ibang bansa, hindi nila magawa yun.
Di hindi doktrina. Di ba? Sapagkat kung doktrina, ipangaral niyo ang ebanghelyo sa lahat ng tinapal, sa lahat ng mga bansa. O bakit hindi niyo na ipangaral sa ibang mga bansa? Sinubukan, hindi kaya. Bakit? Pinuna eh. Ano ibig sabihin? Di ano lang yun, kapritsyo lang ng tao yun. Yung black voting na yun. Ano yun? Jesus. Ano yun? Pangangaral na ang kanyang ipinangaral, hindi yung nakasulat sa Biblia, kundi yung gusto niya. Kasi ang sabi niya, magkaisa sa paghatol. Ang pagboto daw ay paghatol. Mga kapatid, sa ibang salin ng Biblia, opinion, di ba? May opinion, yung thought, yung mind, magkaisa. Paano magkakaisa? Ang sabi ang wika, kung hindi isa ang magpapasya. Aba, teka muna mga kapatid. Pagdating sa pagboto, ang sabi nga, ay dapat na i-practice natin ang ating civil right. Huwag natin po napayagang maalis sa atin yun at maagaw ng iba, mga kapatid. Karapatan natin yun. At saka, tanong, 100% ba nagagawa nila yon na magkaisa sa pagboto? Hindi naman nila alam kung yung, oo nga, mga miyembro, ito ba boboto natin? Malay nyo, kasama ba nila yung diakono habang sinusulat nila yung iboboto nila? Sila lang mag-isa ron sa booth, di ba? Sila lang mag-isa doon sa isang kwartong maliit at sinusulat yung iboboto. Paano nyo napiyak na nakipagkaisa sila? Lalo na ngayon na marami ng mga kaanib ang bukas ang isipan nila. Kaya mga kapatid, tayo ay nagmamakaawa sa Diyos na sana tayo ay patnubayan niya, no? Na tayo ay huwag matulad sa Israel na sa ibang mga tao ngayon, kabilang sa reliyon, na akala nila Diyos pang sinasamba. Iba na sapagkat iba nang sinusunod nila. Di po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, kung tayo ay magtalaga sa tamang pagsamba, sa kanya-kanyang bahay-bahay, sa pamamagitan po ng ating ginagawang katulad dito. Ano sabi ng Biblia? Pakinggan natin sa 23:6. Ganito ang ating matutunghayan. Tiyak ng pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira ko sa bahay nyo. Yahuwa magpakailanman. Si Haring David yan. Tinig ng pag-ibig at kabutihan niyo'y mapapasa akin. Sabi niya sa Panginoon Diyos, habang ako'y nabubuhay. Bakit? Sapagkat titira ko sa bahay niyo. Noon yun, sa templo. May templo noon eh. Kaya mahalaga ang templo noon. Doon nila ginagawa ang kanilang burnt offerings, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga iba't ibang mga aktibidades sa pagsamba sa Diyos. Di po ba? Kailangan ng templo. Pero sa panahon natin, hindi na tayo magsasagawa ng burnt offerings sapagkat ang burnt offerings, yan po ay nagpo-foreshadow sa pagdating ng ating Mesyas. Dumating na ang Kristo, pinihandog niya ng kanyang sarili minsan at magpakailanman. Sapat na yon na makapagpapatawad sa ating kasalanan at makatubos sa tao sa kanyang kasalanan. Minsan at magpakailanman. Kaya bahay-bahay na ang pagsamba sa panahon natin. Hindi na sa templo, sapagkat hindi na kailangan ng burnt offerings sa panahon natin, mga kapatid. Kaya sabi ni Haring David, ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos ay sa Kanya habang siya'y nabubuhay. Yan din ang gusto natin. Yan din ang ibig natin. Huwag natin tigilan ang ating pagsamba sa Diyos sa pagsambang nakabatay sa kalooban niya. At ano pa po ang karagdagang ibibigay ng Diyos sa atin. Next slide. Ito pang sabi sa Salmo 118:26, pinagpapala ang dumarating sa ngalan ni Yahuwah. Pagpalain sana kayo ni Yahuwah mula sa kanyang templo noon yan. Nung kailangan pang templo, panahon ni Haring David. Hindi po ba? Ang totoo, inisip ni David ang ipagpagawa ang Diyos ng permanenteng tahanan sapagkat bago dumating ang panahon po ni David, ang mga Israelitang pinalaya mula sa Egypto ay sa tabernakulo lamang sumasamba. Lamang sa sentidong hindi katulad ng templong permanente. Yun ay transitional period pa lang. Palipat-lipat sila, naglalakbay. Pagsasamba sila, itatayo nilang tabernakulo. Doon sila nag-aantog ng burnt offerings. Mayroong holy at saka Holy of Holies na kwarto ron. Ang nangangasiwa, yung saserdote o pangulong saserdote. Hanggang sa dumating itong si David
Pinlano niya na ipagpagawa ang Diyos ng permanenteng templo o bahay na doon sila sasamba at mag-o-offer ng burnt offering sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, magitan ng anghel ng kanyang sugo, hindi sa panahon mo matutupad yan, sa panahon ng anak mo. Kaya nagkaroon ng katuparan yan ng panahon ni Haring Solomon na ipagpagawa ng unang templo na winasak naman ng mga Babylonians. Di po ba? Hanggang sa panahon ng Zerubbabel, yung unang talatang binasa natin at Josue, ipinagpagawa ang Diyos ng templong ikalawa, the rebuilding of the second temple, na kaya nagawa po yun, hindi dahil sa human merit, hindi dahil sa human resources, kundi dahil po sa tulong at patnubay ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya tayo bilang mga iglesia ng ating Panginoong Yahushua, noon at maging ngayon, anong dapat nating maging paninindigan pagdating sa pagsunod sa araw ng Diyos at lalo na sa pagsamba. Next slide, ganito po nakasulat. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Tayo nagkakasakit, nanghihina sa pagtanda, sa pahayag nitong propetang si Habakuk, ang sabi niya, siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kanino tumutukoy yung pronombre na siya sa Panginoon Diyos o si Yahuwah? Ang sabi niya, pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Yan ay symbolical, mga kapatid. Ano man ang ating po na problema, gaano man kataas ang ating aakyatin, kumbaga sa literal na bundok, o yan ay sumasagisag sa mga problema at iba't ibang mga hilahil, marahil at karamdaman na ating nararanasan kapag hindi na namumunga mga puno ng igos. Ibig sabihin yan po'y sumasagisag sa kahirapan, mamatay man ang alagang hayop, yan po ay kawalan ng ikangay pagmumulan ng kanilang ikabubuhay. Ano man na mangyari, ang paninindigan ni Habakuk na propeta ng Diyos ay magpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod sa Ama. Magagalak pa rin ako. Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Ilang beses na tayo nabingit sa kamatayan, mga kapatid. Ako ganang akin, maraming beses na po. Pero bakit tayo buhay pa? Nagligtas sa atin ay si Yahuwah. Ilang beses na tayong nagkaroon ng iba't ibang mabibigat na problema na nang tayo datna ng problemang yon, halos tayo mawala ng pag-asa. Pero nang tayo manikluhod, nanalangin sa Ama, Ama, tulungan mo po kami. Dininig tayo ng Ama. Hanggang ngayon, malakas pa tayo. Nakakapagsalita pa tayo. Ang ating kasambahay na may karamdaman, kahit may karamdaman, binibigyan pa ng lakas ng Ama. Pinupuri natin siya. Ang bawat segundo at bawat minuto at oras, araw na atin po na tinatanggap mula sa Ama, napakahalaga po noon, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Habakuk, nagagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Kaya mga kapatid, sa gitna ng ating nararanasan, hindi man dapat ipakisuyo, pero amin pong ipinakikiusap sa inyo, huwag natin pabayaan ang pagsamba natin sa Ama. Kukunti na lang tayo sa bilang na natira sa anak na babae ng Sion, pero yung kukunting yan, naasahan ng Ama, tatawag sila sa akin, didinggin ko sila, mananalangin sila, pakikinggan ko sila. Sana, ano man ang ating problema, huwag nating bitawan ang ating pananalig sa Ama. At ang pagsamba, diyan tayo makita na Diyos na tumatalaga
habang hinihintay natin ang ating kaligtasan. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po sa mga aral mo ito. Salamat po sa pagbuhay mo po sa amin. Salamat sa mga aral na tinanggap namin. Salamat po sa lahat. Sa lakas pa rin na ibinibigay mo sa amin. Sa kabutihan mong ito, hindi mo kami nakitang tapat sa iyo. Hindi po. Sinasabi lang namin yung totoo. Marami pa rin kaming pagkukulang. Nakagagawa pa rin kami ng hindi tama. Nakakapag-isip kami ng labag sa gusto mo. Kaya sa pagkakataong ito, sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Kulang na kulang. Kung ang pag-uusapan ay pagsunod, kulang na kulang kami noon. Opo, kinakilala ka namin sapagkat ipinagkaloob mong malaman namin ang pangalan mo. Pero ang aming po dalangin, Ama, sana ang aming pong pagtawag ay pakinggan, pakisuyo na patuloy mong basbasan ang mga anak mo sa iba't ibang panig ng mundo na kasama namin sa ganitong pagtitipon, pagsamba. Ama, ang mga nagaganap sa panahon namin ay talagang nagbabadyang napakalapit na ng aming kaligtasan. Kaya mangungunyapit kami sa aming pananampalataya. Hindi namin ititigil ang pagsamba sa iyo, ang pagsusuri sa mga aral na aming tinatanggap. Ang mga may karamdaman, Ama, sana patuloy mong buhayin. Ang mga may problema, ipuin mo po ang aming mga puso. Ipatanaw mo sa amin na hindi itong aming pong bayan. Naglalakbay lang kami. Nasasaktan kami. Nabibigyan kami ng mga karamdaman. Bunga ng aming pong pagkataong ito. Katawang hindi paglangit. Kaya pagka kami nanghihina, sa iyo kami bumaling. Kami tumawag sa iyo. At kalingain mo naman kami lagi, Ama. Sapagkat ikaw na lamang po ang tanging pag-asa namin. Ama, hinihiling din namin na sana'y maawa ka pa sa maraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga lider ng mga bansa. Sana'y magkaroon pa ng kapayapaan alang-alang sa Ebanghelyo. At sana'y patuloy mo pumakita ang mga tao na habang nagaganap ang mga palatanda ay sila'y matawagan ng pansin, na sila'y magsuri habang may pagkakataon pa. Salamat po ng marami, Ama, sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua, ang Masiya. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po, yung ating donasyon. Kung gusto ninyo, sa operpa.com. Abuloy, sa churchofyahushua.org, mga kapatid. At gaya ng ating naipanalangin ang ating pinapanalangin ng lahat ng tao, leader ng mga bansa, mga taong nasa kapangyarihan para sa kapayapaan pa. Maasa tayo na yan po'y maliwanag hanggang dyan at tayo natatapos na.
Ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal